Kailan nagsimula yung ganito na parang disconnect? Base po sa inyong pagkakatanda, na tila mas malaki pa yung naibibigay na tulong ng GLs compared sa PhilHealth, yung paying contributors na pag-iiwanan sa benepisyo na dapat ay natatanggap natin sa PhilHealth. Kailan ito nagsimula na parang ganito yung naging sitwasyon na at kailan mas lumala pa? Well, so nung 2022, pataas na ng pataas ang nakukuha ng MyFit, no? So from 21 to 33 to 58 billion nung 2024, and then this year it was 41 billion. Ang PhilHealth budget paliit ng paliit from 2022, 80 naging 79, naging 40, and this year naging zero yung PhilHealth budget natin, no? So kung may measure ninyo 120 billion ang nakuha ng PhilHealth in terms of budget allocation since 2023, ang MyFit 140, mga ganon ang nakuha nila. So 130, at doble halos ang nakuha ng MyFit compared to PhilHealth. Ulitin lang po natin yung figures. Tama po ba? Since 2022, 120 billion pesos yun nakuha nitong PhilHealth. And then for MyFit, magkano po ulit? 140 billion plus? Well, so since 2023, 120 ang nakuha ng PhilHealth sa budget allocation. 150 pala. So 150. So 120 versus 150. 120 sa PhilHealth, 150 sa ating MyFit. Mas malaking nakatanggap ng MyFit, pero alam mo, kasi yung 120 billion na yon na allocated to PhilHealth, kalahati lang yan talaga ang natanggap ng PhilHealth. 60 billion lang eh. 120 ang allocated ng Congress, ang nirelease ng DBM, 60 billion lang. So it's actually 60 versus ang natanggap ng PhilHealth versus 130 ang natanggap ng MyFit. So doble. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!